Ate! Ate! Napabalikwas ako ng bangon dahil sa pagyugyog sa balikat ko. Kinuskos ko muna ang mga mata ko at tumingin sa pambisig kong orasan. "You're dreaming," sabi niya sa akin. "Yes, nung unang kita ko pa kay JB." Sagot ko dahil napanaginipan ko talaga si JB. "Joseph is your greatest love," sabi sa akin ni PJ kaya ngumiti ako at tumango. "Joseph is my playmate. Pero nung dumating ka, nasa UK na tayo nun dahil nagpapagaling na ang mommy." Sagot ko rin. Tumango siya sa akin at nag-inat-inat pa. "It's already midnight, kailangan mo nang kumain." Utos ng kapatid ko sa akin. "Salamat PJ." Sagot ko at tumayo. "Kumusta sila Angel?" Sagot ko nang maalala ko si Angel. "They are both okay." Muling sagot niya at lumabas na. "Andoon naman si Hira." Sabi niya pa, kaya napatango ako at kinuha ang cellphone bago ko sumunod sa kanya palabas. "Kumain ka muna," utos niya sa akin. Kaya umupo ako sa may upuan ko at nagsimulang kumain. Sinubukan kong tawagan si Islimuel pero hindi naman sumasagot. Kaya tinuon ko muna sa pagkain ng atensyon ko hanggang sa natapos akong kumain at sinubukan ko ulit tawagan si Limuel. Nang marinig kong sinagot na ito, kaya nilagay ko sa tenga ko. "Hello?" Boses ni Jamie ang sumagot, kaya alam kong magkasama sila ngayon. "Hello, Jamie?" Sagot ko rin habang malakas ang pintig ng puso ko. Hindi pa rin talaga maiiwas ng ganito, masakit pa rin. "Pwede bang makausap si Ace?" Tanong ko sa kanya. "He's sleeping." Maikling sagot niya rin, kaya wala akong nagawa kundi tumango na lang. Ano pa kasi ang laban ko, kung ang babaeng minahal niya simula bata ay kasama nito. Sige, salamat." Sabi ko na lang, nang maalala ko magtanong. "Sasama ka rin ba sa Egypt, Jamie?" Tanong ko. "Yes." Walang gana niyang sagot kaya binaba ko na ang tawag. Siguro tama na. Tama na ang pinaglaban ko dahil kailangan niya talaga ng freedom para hindi ako nagmumukhang eng-eng at para sa ikabubuti ng lahat. Tumawag ako kay Daddy at sinabing kailangan ko nang talagang i-divorce kasi masyado nang toxic ang lahat. At sinabi ko na rin na after this, kailangan kong bumalik sa UK para doon na lang kami at isa pa para makamove on na rin ako. Pero ang sabi niya ay mag-uusap pa raw kami bukas bago niya ibigay ang divorce paper na nakahanda naman pala. Lumabas ako sa clinic at tinungo ang private room nila mommy. Nang tumunog ang telepono ko, tinignan ko ito. Nang makita ko ang pangalan ni Ace, agad ko itong sinagot. Akala ko ba tulog na? Tanong ng isip ko. "Hello?" Unang sabi ko at binuksan ng pinto at pumasok ako. "Tumawag ka raw?" Malumanay na tanong niya sa akin. "Opo, kanina." Sagot ko sa kanya. "Ano palang kailangan mo?" Tanong niya. "Pwede ba tayong mag-usap bukas?" Tanong ko. "Sige, dahil balak rin kitang kausapin." Sagot niya rin. "Papasundo ka ba bukas?" Tanong ko pero umiling ako kahit hindi niya ako nakikita. "Dito na lang siguro tayo mag-usap sa klinik ko. Busy kasi ako masyado." Sabi ko na lang. Narinig ko ang pagbuga niya ng hangin at nagpaalam na sa akin. Kumuha ako ng masusuot dito sa private room ng mommy dahil bala kong maligo. Andito rin naman kasi ang mga gamit naming 4. Baka sa hinaharap ay kaming 6 na may gamit rito. Pinagawa ito ng daddy upang pahingahan namin. Though, may kanya-kanya kaming clinic dito sa ospital namin. Dito ko rin unang dinala si Joseph ng bata pa ako. At simula noon siya na ang kalaro ko. Dahil dito siya palagi sa ospital. Mabilis lang ang paggalaw ko at naligo ako. At pagkatapos ay lumabas na rin dahil pupuntahan ko pang nursery room. Bala kong tignan ng 2 bata kung kumusta na sila. Sabi nila kapag midnight na raw sa ospital, marami nang nagpaparamdam. Pero ako ay hindi ako naniniwala dahil wala pa akong nakikita hanggang lumiko ako sa kanan. Papuntang nursery room nang mapasigaw ako. "Shucks!" Gulat na sigaw ko nang ginulat ako ni Hira. Tumawa siya sa akin at nag-peace sign. "Ikaw talaga!" Sabi ko sa kanya at kinurot ang tagiliran niya. Pero hinila lang naman niya ang kamay ko at tumawa ng tumawa. "Kanina pa kita tinatawag pero parang wala ka sa sarili. Kaya naisipan kong gulatin ka para mahimasmasan ka." Tawang sabi niya at nakasabay sa akin sa paglalakad. "Thank you for being here for me." Pasalamat ko sa kanya.
Regards mo na lang ako sa kapatid mo. Kilig niyang wika at niyakap pa ang isang kamay sa tagiliran ko. Ikaw, ang bata mo pa. Sita ko sa kanya. Bakit si Beauty? Bata pa naman siya nung nakipag-flirt siya kay Engineer Alvarez eh. Sagot niya rin kaya umiling ako. Nakita ko pa nga yung mga tatak niya na pinakita niya sa'yo noon eh. Saad niya at dahan-dahan kaming pumasok sa nursery room ng dalawa. Iba kasi si Sebastian at iba ka rin. Galing San Francisco yon at matigas ang ulo. Tawang wika ko rin. Pero ikaw na ang bahala. Sabi ko na lang at binuhat si Angelo habang kampanting natutulog. Ayaw mo sa akin eh. Simangot niyang sagot at nilaro ang mga kamay ni Angelo. Kung sino man ang para sa kapatid ko, Hira, tatanggapin ko kahit ikaw pa. Sagot ko rin. Kaya kilig naman siya at pumula pa talaga. Kinuha niya sa akin si Angelo, na akala mo kung sa kanya talaga. Narinig mo yon, Angelo? Tanong ko sa bata na tulog, kaya umiling na lang ako at iniwan na lang sila doon. Baka mamaya mabaliw pa ako sa kanya dahil sa pagka-crush niya sa kapatid ko. Kinabukasan mabilis akong pumunta sa klinik ng daddy dahil nakita ko sila ni mommy na dumaan sa klinik ko kanina lang. Buti pa ang marriage nilang dalawa. Maganda ang hinantungan, kahit nagkamalabuan sila noon ni mommy. Daddy admit everything that she has the reason why mommy left in 4 years. Everything had a purpose, dahil hindi naman magkaka-award ang mommy na pinakamagaling sa mundo ng musika kapag nasa poder lang siya ng daddy noon. Trials test how deeper the love is. Trials make you better being a human. Trials give you benefits, how to continue your path, and believe that have a miracle in your life, body and soul. Bumuntong hininga ako at naglakad. Their story is amazing for me. Binayaran ba naman niya ang mommy para iwanan ako sa poder ng daddy? Dahil lang sa pagkakaalam ni daddy na ang mommy ang dahilan kung bakit hindi nadugtungan ang buhay ng tita ko noon na siyang kasintahan ng daddy. Itong mommy naman umalis rin at sinunod ang utos ng daddy na hindi na siya magpakita sa amin. Hindi niya tinanggap ang pera dahil mayaman naman ang mommy na hindi alam ng daddy noon. Kalaunan na nagsisi ang daddy sa ginawa niya noong nalaman niya ang totoo. I remember that daddy said noong, he tells the story of his love life to me. Wala pa ang mommy ko noon at ito raw ang sinabi sa kanya ni Uncle Noah na daddy ni Beauty Marie. Correct your mistake to your daughter. Kaya lumaki akong daddy's girl dahil simula noong bata pa ako ay wala pa ang mommy ko sa piling namin. Si daddy na ang lahat-lahat. Si daddy ang nag-open sa aking isipan na ang mommy ay mabait, talented, maganda, kahawig na Selena Gomez, ang mukha at kamukha ko rin. Lahat ng magagandang paghanga ay tinanim niya sa isipan ko upang hindi ako magtanong kapag dumating siya sa tamang panahon. Isa pa'y hindi yan matutulog noon na hindi niya sinisisi ang sarili niya dahil siya raw ang dahilan kung bakit hindi ko pa nakikita ang mommy. He corrected his mistake to me. Tama si Uncle Noah. Kaya kahit bali-balik ta rin man, siya ang daddy na handang gawin ang lahat para maging masaya lang ako. Mommy, Daddy! Masayang tawag ko sa kanila pero hindi sila sumasagot. Kaya wala akong nagawa kundi pumunta sa nursery room dahil alam kong doon lang naman sila naglalagi. See? Sabi ng isipan ko. Pumasok ako sa loob at nakita ko silang tatlo doon na nagkukwentuhan habang si mommy ay hawak-hawak si Angelo. Si daddy naman ay inaasikaso si Angel. Si PJ ito nakasimangot na naman dahil siguro ginugulo na naman siya ni Hira. Yung batang yun talaga, ang bata pa niya ay lumalandi na. Kanina pa ako tawag ng tawag sa klinik ng daddy, wala naman palang tao dun. Simangot ko at lumapit kay mommy. Binigyan ko siya ng halik sa pisngi at hinalikan si Angelo sa noo, sa lips at sa ilong. Anong plano mo pala anak? Tanong ng mommy. Kaya napangat ako ng tingin sa kanya. Sinabi ng daddy mo lahat sa akin. Wika niya, kaya huminga ako ng malalim. I just wanna finish everything, Mom. Sagot ko at kinuha si Angelo. And after, uwi muna kami sa UK, Mommy. Doon muna kami, andoon naman sila grandma. Sabi ko. Does daddy want to give you divorce paper? Tanong ni PJ, kaya tumango ako sa kanya. Dahil alam kong ibibigay niya ang hinihingi ko noon pa man. Pero paano ang kuya? Tanong niya ulit at tumingin kay daddy. Ate, just think of it. Fix it if you can. Malungkot na wika niya.
Ace Limuela sa good son at alam nating lahat yun. Pero hindi ako favor na humantong sa sisihan ng mga pangyayari. Kaya't mas mabuting bigyan muna natin sila ng space para sila nang magresolba ng problema nila. Sagot ni Daddy. Hindi naman kasi talaga ako ang mahal niya, Daddy. Pero hindi ako nanini. Hindi mo alam, Pamela. Di inasabi niya at hindi ako pinatapos sa sasabihin ko. Lumapit siya sa akin at inabot ang envelope, kaya inabot ko rin iyon. Alam kong ito na ang hinihingi ko na matagal sa kanya. Buti na lang at naisipan niya talagang ibigay ito sa akin dahil naiipit na ako sa isang gabing pagkakamali lang. At ayaw ko naman ng dahil sa akin pupunta pa siya sa Egypt para lamang iwasan ako. Pupunta tayo sa bahay ng Williams after you and your husband talk. Kung ano man ang patutunguhan ng usapan yung dalawa, just think the basic. Bilin niya at hinaplos ang ulo ni Angelo kaya tumango ito. Salamat, Daddy. Sabi ko at binigay sa kanya si Angelo. Think first before you give decision about your marriage, anak. Dahil mahirap kapag pinapangunahan mo ang tadhana. Isipin mong mabuti at dapat equal pa rin ang desisyon nyo dahil para sa inyo lang din naman. Sabi ng mommy kaya tumango ako. Salamat po sa inyo dahil nandyan po kayo palagi para sa akin at hindi ako iniwan. Simula nung nagbigay ng pagsubok sa akin si Tadhana at ito ang dadalhin ko upang maging matatag sa hinaharap. Salamat sa advice, Mommy. Pasalamat ko sa kanya at nagbigay ako ng halik sa kanyang pisngi at pati kay Daddy. Nagmadali akong lumabas sa nursery room bago pumunta sa private room nila dahil plano kong maligo at paghandaan pa mga sasabihin ko kay Eslimuel dahil baka maging marupok lang ako. Kaya dapat mag-practice pa ako para sa hinaharap. Eslimuel point of view. Bumaba ako ng aking sasakyan at pumasok sa loob ng ospital dahil ngayong araw kami mag-uusap ni Pamela. My motivation today is to survive my marriage. Naliwanagan na kasi ako. Kaya kahit pagod dahil madaling araw nang natapos ang assembly kahapon na ginanap sa camp, ay meron pang hinandang celebration na hindi inaasahan ng mga generals kaya inabot kami ng madaling araw. Hindi ko pa nababawi ang pagod ko dahil maliit pa lang ang tulog ko rito sa office. Pero ginising lang rin ako ni Jamie pagkapasok niya kanina dahil kanina pa raw tumutunog ang telepono ko kaya sinagot niya raw iyon. Sinabi niya rin na si Pamela ang tumawag kaya agad kong tinawagan ang asawa ko at buti ay sumagot pa rin. Nag-usap lang naman kami ng madalian kagabi dahil siguro pagod na rin siya kaya andito ako ngayon sa ospital. Morning, May. Bati ko kay May na kampanting nakaupo sa harapan ng table niya at busy ito sa pag-arrange ng schedule ng asawa. Good morning po. Magalang na tugon niya sa akin habang ang atensyon ay sa sinusulat nito. Hindi niya man lang ako binigyan ng sulyap at tingin. Nasaan ang asawa ko? Tanong ko. Wala pa po siya sa loob, Major. Sagot niya. Kumunot ang noo ko at tumayo ng mabuti sa harapan niya. Sa ayaw ko kasi yung kinakausap ako pero wala sa akin ang atensyon. Eyes on me. Utos ko sa kanya pero hindi niya ginawa. Sadyang mataas rin ang pride ng sekretary niya kaya nakakalimutan niyang ako ang nagbigay sa kanya ng ganitong trabaho. I said eyes on me. Sigaw ko kasabay ng paghampas ng dalawang kamay ko sa mesa niya. Kaya napatayo siya bigla at yumuko. Alam mo kung anong ayaw ko. Baka nakakalimutan mo, May. Galit na sabi ko sa kanya. May? Limuel? Gulat na tawag sa akin ni Pamela. Kaya napatingin ako kay Pamela. Anong nangyayari dito, May? Tanong niya kay May, pero nakayuko lamang ito. Huminga ako ng malalim dahil ang aga-aga, pinapainit niya ang ulo ko. May problema ba tayo? Maotoridad na tanong ko sa sekretary niya, kaya napatingin siya sa akin at umiling. Nagsilaglaga na ang mga luha niya sa mata. Bakit parang takot ka sa akin? Seryosong tanong ko pero hindi siya sumagot. Wipe your tears. Baka ibalik kita kung saan ka galing. Inisasaad ko sa kanya. Nakita kong pumasok si Pamela sa loob ng clinic niya na umiiling-iling pa. Kaya nagbuga ako ng hangin at tumingin ng masama kay May. Akala ko kasi mabait kayo pero hindi pala. Bulong niya pero narinig ko naman. Papasok na sana ako sa loob ng clinic ni Pamela. Kaya huminto ako dahil sa binulong niya. Anong sabi mo? Tanong ko pero hindi na siya umimik. Babalikan kita mamaya. Huling sabi ko sa kanya bago ako pumasok sa loob.
Umupo ako sa harapan ni Pamela dahil alam kong hinihintay niya na lang ako. Mabilis niyang inabot sa akin ng envelope, kaya kumunot ang noo ko. Binuksan ko ito at tinignan, at nagulat pa ako dahil hindi ko inaasahan sa kanya. Because I know she's a good wife. Ano to? Tanong ko at nilapag sa harapan niya. Malungkot siyang tumingin sa akin, bago tumingin muna sa divorce paper na pinirmahan niya. Signed agad? Nagmamadaling makipag-divorce? I'm sorry, because I ruined your life since then. Unang sabi niya at pinaglaruan ang mga daliri niya. I'm sorry because of my mistake. Natali ka sa akin ng 1 taon at 2 buwan. Sorry, Limuel. Hindi ko ginusto ang lahat pero ginawa ko ang lahat para maibigay sa iyo ang gusto mong kalayaan. Simula nung hiniling mo ito sa akin. Sorry dahil natagalan. Habang wika niya, hindi ko to inaasahan sa iyo. Sabi ko at tumayo. I cannot accept the divorce. I came here to settle our marriage and to new beginning for us. Pero hindi yan pirma dyan sa divorce paper na yan ang inaasahan ko. Galit na sabi ko at tinuro pa ang divorce paper sa harapan niya. Kailan mo ako pipiliin? Kailan naman ako yung priority mo, Pamela? Sunod-sunod na tanong ko at tumingin. Ayaw kong umiyak sa harapan ng babaeng pinangarap ko simula bata pa ako. Dahil pa rin ba kay Joseph? Utal na tanong ko. Nasasaktan na ako ng sobra. Dahil ako pa rin pala ang namamalimos ng pagmamahal at atensyon sa pagmamayari kong iba rin ang gusto. Ano bang meron kay Joseph na wala sa akin, Pamela? Bakit parati na lang Joseph, Joseph, Joseph? Galit na sabi ko sa kanya. Joseph didn't broke his promise. Malumanay niyang sagot sa akin. Kaya tumawa ako pero yung mga luha ko ay tumulo na talaga sa mga mata ko. I'm in pain. I hate this feeling. I wipe my tears at tumingin sa kanya. So, ako, sa tingin mo sa akin that time, I broke my promise? Wika ko at tinuro ang sarili ko. Nakita ko ang pagtango niya ng 2 beses. You did. Sagot niya. Umigting ang mga pangako dahil sa sagot niya sa akin. Ilang beses ako nakiusap kay Joseph ng mga bata pa tayo. Pero hindi siya nakinig sa akin. Ilang beses yun, Pamela. Even C and Chris did that too to help me. Because you're mine alone. Pero wala. At hanggang ngayon, Pamela, nakikiusap pa rin ako dahil akin ka. Asawa kita pero bakit? Bakit kailangan siya pa rin, Pamela? Ako ang nauna, pero bakit siyang ginawa mong mundo? Sumbat ko sa kanya. 1 beses lang akong hindi dumalaw sa'yo nung umuwi kami. 1 beses lang yun, dahil pinuntahan ko si Jamie. Pero lumabo na ang lahat. I don't know kung anong nangyayari. Wala akong alam kung ano ba ang mali. Bakit nagkagano ng lahat? I want answers for everything. Pero kapag nakikita ko kayo ni Joseph, nalalaman ko ang sagot. Babs, tawag niya sa akin at hinaplos ang mukha ko. Hindi ko na malayang nakatayo na pala siya at kaharap ko na. She wiped my tears gamit ang hinalaki niya. I do promise at ginawa ko naman eh. Sabi ko, pero bakit siya pang minahal mo at binaliwala ako? Tanong ko, akala ko ba ako ang mahal mo? Dugtong ko pang tanong, pero tumawa rin siya sa tanong ko. Nakakabaliw ang umibig at nakakaewan. Mga bata pala tayo noon, Pamela. Kaya nung nakahanap ka, mabilis mo lang akong binaliwala. Huling sabi ko at kinuha ang envelope ng divorce paper namin. Don't go to Egypt, please. Pakiusap niya pero umiling lang ako. Lumabas ako sa klinik niya at hinarap ang sekretary niya. Anong ibig mong sabihin kanina? Tanong ko. Pumunta kasi dito yung kakambal niyo kahapon. Inaway si doktora at pinagsasampal. Tapos nakita pa po ng daddy ni Doktora Pamela. Ala ka po, Major. Sabi niya sa akin. Ngumiti ako at ginulo lang ang buhok niya. Maraming salamat sa pagiging sekretary ng asawa ko. Maraming salamat sa iyo, May. At huwag ka na mag-report sa akin. Baka ito nang huling tapa ko dito sa klinik niya. Paalam ko sa kanya. Bakit po, Major? Tanong niya. Huwag ka nang magtanong. Alagaan mo na lang si Doktora. Sabi ko at iniwan na siya.